So ito naman yung tinatawag natin na function. So ang function, we are declaring more than one function. So yung first function na na-introduce sa inyo is yung mismong int main natin, na which is hindi pwede mawala. Kasi hahanapin siya ng mismong compiler natin or ng program natin. Ngayon, dito sa example natin, since ang topic natin is function na, we can create yung sariling function natin. So you can navigate, you can manipulate yung data using your function. Ngayon dito, hindi natin siya pwedeng pakialaman. No, kasi by default, ang main function natin is where we start coding talaga. Pero kapag nagde-declare tayo ng function, we can do it sa pag-declare dito sa taas. Okay? So, kagaya ng int main natin, we can decide kung anong data type yung ipaprocess natin. It can be boolean, it can be string, character, double, float, or integer. So in this case, since whole numbers yung ipaprocess natin, so int yung gagamitin natin. Okay, and then after natin i-declare yon, i-declare natin yung pangalan na magiging function nyo. In this case, ang pangalan ng function natin is add. So, ang ginagawa natin, ipinapangalan natin sa function natin sa program kung para saan talaga siya. So, magbe-base tayo kung ano yung functionality na gagawin ng mismong function nyo. In this case kasi, ang gagawin niya lang is to add yung dalawang number. Kaya ang pinangalan ko sa kanya ay add. And then, in every function, nagde-declare tayo sa parameter. Kung mapapansin nyo, yung unang main natin, meron siyang parameter pero wala siyang laman. So sa pag-create natin ng function, binibigyan natin sila ng laman. So ang tawag natin dito ay parameter. Or madalas, ang tawag nila is argument. Okay? So dito sa argument or sa parameter natin, nagde-declare din tayo ng data type. Why? Kasi nagde-declare ka ng variable dito. So in this case, meron kang int A at meron kang int B. So ang add mo ngayon, meron siyang dalawang parameter, si A and B. Ngayon, sa loob ng function natin, no, ang pinakatrabaho niya is to return, ibalik sa atin yung A at saka B. Ang question is anong value ngayon ng A and B natin? So in this case, wala pa siyang value. So manggagaling yung value na yon dito sa mismong main function natin. So paano yung mangyayari? So magde-declare ngayon tayo ng int and then variable na mag-handle sa mismong function nyo. So ang handler ngayon is si result, i-equal natin siya kay add. Sino ba si add? Ito po siya, yung function natin. Okay? So ngayon, meron kang value sa parameter niya na 5 and 7. Ang mangyayari ngayon, ang 5 na yan ay maipapasa kay A at ang 7 maipapasa kay B. So eto sila. So kapag tinawag mo si add at naglagay ka ng value dito sa parameter niya na dalawa, ibig sabihin para kay A ito at para kay B ito. Okay? So ngayon, ito yung value, ito yung formula. So anong gagawin ngayon ni A and B since si A may naibato na sa kanyang value na 5, si B naman may naibato ng value sa kanya na 7. So dito, ang sabi niya, we will return yung 5 at saka 7. Since naka-plus sign tayo, ibig sabihin yan, ipa-plus natin yung dalawa at magkakaroon tayo ng equal na 12. Okay? So yung 12 na yan, yan yung ire-return natin sa mismong function natin. So ang function natin, eto siya. So pinag-add na natin si A plus B is equals to 12. So si 12 ngayon, babalik kay result at isi-see out na natin si result.
So gano'n yung trabaho ng function is to pass yung mga value para magamit natin yung mga code natin, magamit natin yung tinatawag na reusable code. So kino-call lang natin si add if we want to add yung dalawang value. So kapag rinan natin ngayon, mapapansin niyo yung the sum natin is 12 na siya. Bakit? Yung ginawa nating process kanina, nag-add tayo ta's ni-return natin si 12, eto siya ngayon, then naibalik siya kay result. Si result ngayon yung ipi-print natin. So yun yung example ng function natin kung paano siya nagwo-work.